Maraming salamat sa pakikinig. E-comment sa baba yang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bumalik ako sa silid-aralan, pinagsarado ang pinto sa likod ko. Tiningnan ako ng aking mga kaklase, naguguluhan. Anong nangyayari? Tanong ni Mia, ang aking matalik na kaibigan. Mga zombie? Hingal ko, hirap na hirap sa paghinga. Narito na sila, sa courtyard. Bago pa makasagot ang sinuman, kumalog ng malakas ang pinto. May isang bagay o isang tao ang sumusubok na pumasok. Nanatili kaming nakatigil, nakatingin sa pinto. Pagkatapos, may kasamang nakakadiring lagutok. Bumukas ang pinto at isang duguan na guro ang pumasok. Maputi ang kanyang mga mata at nakabuka ang panga. Tumutulo ang gore. Sumugod siya sa pinakamalapit na estudyante, kinain ang kanyang leeg. Dumampi ang dugo sa silid habang siya ay sumisigaw, nagkagulo. Nagtakbuhan ang mga estudyante, sinusubukang makaalis. Hinawakan ko ang braso ni Mia at hinila siya patungo sa likurang pinto. Kailangan na nating umalis dito, sigaw ko. Tumakbo kami sa pasilyo, ngunit hindi ito ligtas. Ang dating pamilyar na mga pasilyo ay naging isang bangungot. Naglalakad ang mga zombie, ang kanilang nakakatakot na anyo ay naiilawan ng kumikislap na fluorescent lights. Mabigat ang hangin sa amoy ng dugo at pagkabulok. Isang zombie na nakasuot ng punit-pirit na uniforme ang sumugod sa amin at hinampas ko ito gamit ang aking backpack. Natumba ito sa sahig. Hindi kami tumigil para tingnan kung babangon pa ito. Nakarating kami sa hagdanan, ngunit ang tunog ng mga yapak sa likuran namin ay nagsabing hindi kami nag-iisa. Lumingon ako at nakita ang isang grupo ng mga zombie na sumusunod sa amin. Ang kanilang mga kamay ay nakalawit. Takbo! Sigaw ko, itinulak si Mia sa harap ko. Tumakbo kami pababa ng hagdan. Ang among mga yapak ay kumakalat sa makitid na espasyo. Sa baba, nakita namin na barado ang labasan ng mga tumaob na upuan at mesa. Nakulong tayo! Iyak ni Mia. Hindi pa, sabi ko tinitignan ang paligid. Nakita ko ang isang fire extinguisher sa dingding. Nang walang pag-aatubili, kinuha ko ito at binasag ang bintana sa tabi ng pinto. Bumagsak ang mga piraso ng salamin habang nililinis ko ang frame. Sige! Pagmamadali ko kay Mia. Umakyat siya at sumunod ako na nasugatan ng kamay sa basag na salamin. Matindi ang sakit, ngunit wala akong oras para mag-alala. Nasa labas na kami, ngunit hindi ligtas ang paligid ng paaralan. Naglalakad ang mga zombie, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa amin habang tumatakbo kami. Nakarating kami sa gate, ngunit nakadena ito. Kailangan nating umakyat, sabi ko. Itinaas si Mia. Umakyat siya sa ibabaw at bumaba sa kabilang side. Sumunod ako, ngunit nang tumalon ako, may humawak sa aking bukong-bukong. Isang zombie ang humawak sa akin. Ang bulok na mukha nito ay malapit sa aking binti. Sinipa ko ito, tumama ang aking sapatos sa bungo nito. Bumitaw ito at tumayo ako. Ang mga kalye ng Maynila ay isang digmaan. Inabandona ang mga sasakyan, ang ilan ay tumatakbo pa rin. Nakabukas ang mga pinto. Nakakalat ang mga bangkay sa daan at puno ng mga sigaw at putok ng baril ang hangin. Nagtago kami ni Mia sa mga anino, mabilis ngunit maingat na gumagalaw. Kailangan naming makahanap ng kanlungan, ngunit lahat ng lugar ay puno ng mga zombie. Napansin ko ang isang convenience store. Basag ang mga bintana, ngunit mukhang walang laman. Doon, bulong ko, itinuro ito. Pumasok kami, tumapak sa basag na salamin at mga natapon na pagkain. Magulo ang loob ng tindahan, ngunit maaari itong depensahan. Kinuha ko ang isang baseball bat mula sa display at ibinigay kay Mia ang isang crowbar. Huwag kang lalayo, sabi ko. Nilinis namin ang tindahan, tinitignan ang bawat aisle para sa mga banta. Sa likuran, nakita namin ang isang storage room na may mabigat na pinto. Ito ang pinakaligtas na lugar na nakita namin sa buong araw. Nagbarricade kami sa loob, gamit ang mga shelf at kahon para harangan ang pinto. Lumipas ang mga oras
at unti-unting humina ang mga ingay sa labas. Umupo kami ni Mia sa mahinang ilaw ng flashlight, nakasandal sa dingding. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Magpapatuloy tayo, sabi ko, kahit hindi ako sigurado kung paano. Maghihintay tayo hanggang umaga, tapos susubukan nating maghanap ng iba. Dapat may ligtas na lugar saan man. Ngunit habang nagtatagal ang gabi, unti-unting pumasok sa isip namin ang katotohanan ng aming sitwasyon. Wala na ang mundo na ating kilala, napalitan ng isang bangungot. Ang unang 12 oras ay impyerno. Ngunit alam kong simula pa lamang ito. Ang mga zombie ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang manatiling buhay sa isang mundo kung saan naglalakad ang mga patay at ang mga buhay ay mapanganib din. Umikat ang araw, nagbibigay ng maputlang liwanag sa sira-sirang lungsod. Lumabas kami ni Mia mula sa storage room, hawak ang aming mga armas. Tahimik ang mga kalye, ngunit alam naming hindi dapat magpabaya. Nakaligtas kami sa unang gabi, ngunit malayo pa ang laban. Habang lumalakad kami sa liwanag ng araw, tahimik kong ipinangako sa sarili ko. Gagawin ko ang lahat para mapanatiling ligtas si Mia. 2 bata lamang kami sa isang mundong nagulo, ngunit buhay kami. At habang buhay kami, may pag-asa. Hindi na ang Maynila na ating kilala. Ito ay isang sementeryo, isang larangan ng digmaan. Ngunit narito pa rin kami at hindi kami susuko ng walang laban.